So welcome back mga chong dito sa ating mumunting channel. So matagal tayong nawala. Pero nung nakaraang araw mga chong ay meron akong nabasang isang interesting na comment dun sa isa sa mga video na in-upload ko dito sa YouTube channel ko. So sobrang interesting niya kasi yung nagtanong is isang estudyante. So ito yung tanong niya guys para malaman nyo rin. No? So, hi sir, graduating IT student here. Curious lang ako. Gusto ko lang malaman kung ano-anong mga naging realization mo sa naging journey at experiences sa buong IT career mo. Like yung mga naging expectation mo before at kung ano mismo ang naging reality pag nasa trabaho ka na as an IT. I think this will help me and others a lot by giving us an idea of what to expect bilang mga nagsisimula pa lang. So I hope you can share a little insight sir. More power to your channel. So yun na ngayon naging tanong nung subscriber natin mga chong, and ayoko siyang bigyan ng sagot rekta dun sa may comment section kasi mahaba talaga yung magiging sagot ko. So kaya ko siya ginawa ng video para at least no, marinig din nung ibang mga future ITs natin no, yung magiging insight ko or yung magiging opinion ko sa kung ano talaga yung mga nangyayari kapag nagtatrabaho ka na as an IT. Pero bago natin sagutin yan mga chong, ako nga pala si Maki at hanggang ngayon di ko pa rin alam kung bakit ko ginagawa to. Pero dahil nandito na, tara, simulan na natin. So isa sa pinakamalaking realization ko mga chong nung nagtatrabaho ako bilang isang IT is Google is a skill. So bakit mga chong? So dati kasi ang expectation ko kapag isa kang IT at nagtatrabaho ka na, kailangan kabisado mo lahat, no? Kailangan kabisado mo mag-troubleshoot ng computer, kabisado mo mag-backlash ng mga hardware na yan, kabisado mo yung network, etc. etc. But in reality mga chong, hindi ganon. Kasi malaking part ng trabaho natin bilang isang IT is mag-resolve ng mga problemang na-encounter ng buong IT infrastructure as well as yung mga problemang na-encounter din ng mga users, no? Yung mga systems na ginagamit nila, yung mga applications na ginagamit nila, as well as yung mga devices din na ginagamit nila. So, hindi lahat or hindi araw-araw alam mo yung magiging sagot dun sa mga problema na yon. So, kahit yung mga matatagal na sa trabaho, minsan hindi rin nila alam kung paano solusyonan kasi kumbaga parang bago lang din nila na-encounter yung ibang mga problema. So, napaka-importante bilang isang IT na mabilis tayong makahanap ng solusyon sa mga bagay na yon. At isa sa pinakatakbuhan talaga madalas is yung Google, di ba? So, hindi lang Google mga chong, kundi nandyan si YouTube, no? Nakakapagpanood tayo dito ng mga tutorial. Andyan din yung mga groups, no? Or mga forums na pwede nating salihan para makakuha tayo ng idea. So, bilang IT mga chong, hindi nasusukat yung value natin sa kung gaano kadami yung mga nalalaman natin. So, minsan nasusukat din siya sa kung gaano natin kabilis masolusyonan yung isang problema. So, pangalawa sa naging realization ko mga chong sa pagtatrabaho ko bilang isang IT is hindi lahat ng bagay is kailangan mong ma-master. So, ang IT kasi malawak din siya. Para din siyang sa medicine, kumbaga, no? Pansinin niyo 'di ba yung mga doktor, ang dami ding mga specialization, no? May doktor sa puso, may doktor sa balat, may doktor sa buto, may doktor sa utak, etc. etc. No? So sa IT ganun din. So kung magfo-focus ka or kung gusto mong matutunan lahat ng meron sa IT, aabutin ka ng siyam-siyam mga chong kasi sobrang lawak niya. So, ang advice ko para dun sa mga nag-uumpisa pa lang is mag-focus muna kayo dun sa fundamentals, no? Yung mga basics. At least magkaroon kayo ng idea kung anong meron yung bawat branches or bawat skills na meron sa IT. So, malaking bagay yung mga chong para mas ma-improve ninyo yung skills ninyo in the future. Pangatlo mga chong is problem solving skills is one of the most important foundation, no? Bilang isang IT. So, akala ko kasi dati pagka IT related yung trabaho mo, puro technical lang yung pinag-uusapan, puro technical lang yung gagawin mo. But in reality mga chong is hindi. So isa sa pinaka magandang skills na kailangan ninyong ma-develop, no, bilang isang IT is yung inyong problem solving skills. Kasi araw-araw magagamit niyo yan mga chong. Kasi example, pag pumasok ka sa isang company, madalas established naman na yung ano nila, no, yung network nila or yung IT infrastructure nila. So, ang trabaho na lang natin is ma-maintain at ma-resolve kung ano man yung mga problem or mga future problems pa
na ma-encounter nila. So, without a good foundation when it comes to problem-solving skills, mga chong, is medyo magkakaroon tayo ng maraming challenges dito. That's why palagi kong ina-advise sa mga beginner, no, sa mga naging OJTs namin, na hangga't maaari, i-improve ninyo ng mas maaga, no, yung problem-solving skills ninyo, kasi hindi mawawala yan kapag nagtatrabaho na kayo bilang isang IT, no. Improve ninyo yung analytical skills ninyo, kung paano kayo mag-gather ng mga information na makakatulong sa inyo para ma-implement, no, kung ano man yung mga project ninyo or ma-resolve kung ano man yung mga problema ninyo, no. So, kasama na dyan syempre yung paghahanap ng mga resources para mas magawa ninyo ng maigi yung trabaho ninyo bilang isang IT. Pang-apat na tayo, mga chong, at ang pang-apat natin is backup is way more important than repairs, no. So, paminsan-minsan nagkakaroon tayo ng mga technical issues, no. So, madalas is yung sa mga hardware, 'di ba? Kasi syempre, ang pinag-uusapan natin dito is yung mga computers, 'di ba, na ginagamit ng user, mga servers or any hardware na ginagamit natin para mapatakbo natin yung isang IT infrastructure o isang buong network. So, importante yung pagba-backup, mga chong, kasi yung hardware kapag nasira siya, madali siyang palitan, 'di ba? Pero pag yung data nasira, nabura, ang tanong, gaano siya kadaling ma-recover or mare-recover pa ba siya? So, mas masakit sa ulo yun, mga chong, kapag yun yung nangyari. That is why, best practice, mga chong, is dapat ugaliin natin yung pagba-backup, no? So, mapa-laptop man yan na ginagamit ng user, or mapa-server man yan, or mapa-database man yan, no? So, dapat meron tayong palaging backup. Kasi mas madali nga ang mag-repair ng hardware kumpara sa mag-recover ng data. So, isa yun sa mga importanteng bagay na natutunan ko, mga chong. Thankful ako. At the same time, medyo parang disappointed din kasi parang later ko na lang siya na-realize, no? Which is nung nagtatrabaho na ako bilang isang IT. So, panglima sa naging realization ko, mga chong, is all about certification versus, no, yung tinatawag nating experience. Sa mga hindi nakakaalam kasi, sa IT, ang daming mga certification na pwedeng makuha. Like for example, yung mga CCNA na yan, sa CompTIA, A+, Network Plus, Security Plus, no? So, ang dami pa. At para sa akin, okay siya na kunin mo. Pero dapat kailangan ma-backupan mo siya ng experience. Kasi mas madaling pumasa sa mga certification kaysa sa makakuha ng experience, no? Kaya pansinin niyo, 'di ba, pag nag-a-apply ka sa job street, no, naghanap ka ng mga trabaho sa mga job portal, isa sa pinaka-qualification na hinahanap nila sa mga applicant is yung experience, no? So minsan may mga naghahanap ng kailangan certified sa ganito ganyan, pero mas madami pa rin na ang experience yung hinahanap. Kaya para sa akin, mas okay na mag-focus ka dun sa makakuha ka ng experience muna, no? So, hindi ko sinasabi na useless yung mga certification. Of course, may silbi yan. At kahit ako, meron akong mga certifications, di ba? Pero, hindi ko siya naging priority. Ang naging priority ko nung una is makakuha ng experience. Kasi, useless lang din yung mga certification na nakuha mo kung hindi mo siya kayang back-upan ng experience. So, pangalan, mga chong, is embrace discomfort. Yes, kailangan paminsan-minsan, i-embrace natin or tanggapin natin yung mga uncomfortable situation. So, saan ba natin siya pwedeng mai-apply? So, of course, kapag mag-start ka na magtrabaho, nakapasok ka na sa isang kumpanya, minsan, okay na tayo, di ba? Parang, okay na ako dito kasi may trabaho naman ako, kumikita naman ako, okay naman yung management, alam ko naman na yung ginagawa ko sa araw-araw, okay naman yung sahod ko. But trust me, mga chong, darating ka sa point na lalo na kapag paulit-ulit na yung ginagawa mo at parang hindi naman nag-i-improve yung yung skills mo at yung pinaka-importanteng bagay is yung sahod mo. Mapapatanong ka sa sarili mo, parang hanggang dito na lang ba ako? So mapapaganong ka. So para sa akin, mga chong, isa sa pinaka the best na solution diyan is paminsan-minsan kailangan lumabas ka sa comfort zone mo. So marami akong nakikitang ganitong klaseng tao, no? Kasi syempre ibang team na yung mga nakasama ko. So hindi nawawala yung mga reklamo na gusto na mag-resign, pero wala ka. 3 taon na nakalipas, nandun pa rin sa kumpanya na yan. Kasi takot, di ba? Takot sila na
maka-encounter ng ibang makakasama kasi komportable na sila dun sa kung ano yung mga kasama nila ngayon, komportable na sila sa management, 'di ba? Sa sahod nila, no? Pero kung ikaw na gusto mong mag-level up, no, yung skills mo, yung position mo in the future, at the same time, no, yung lumaki yung sahod mo, kailangan lumabas ka sa comfort zone mo. So, isa yun sa pinakamapait na bagay na kailangan nating tanggapin bilang isang IT, no? Yung tanggapin, no, yung mga uncomfortable situation na pwedeng mangyari sa atin. Sa pampitong realization ko, mga chong, ito medyo mapait siya. Pero wala tayong choice kundi tanggapin, which is yung learning never stops pagdating sa IT. So isa yun sa pinakamalaking katotohanan na kailangan nating tanggapin, mga chong, no? Kasi kung mapapansin ninyo, karamihan sa mga IT related course, walang board exam. Then dati hindi ko siya magets. Tapos na-realize ko habang tumatagal na yung pagtatrabaho ko bilang isang IT na parang kaya pala wala tayong board exam kasi mabilis mag-evolve yung technology, no? Lalong-lalo na sa linya ng trabaho natin bilang mga IT, mga chong, which is yun nga, no? Ang advice ko para dun sa mga aspiring ITs natin, i-ready niyo yung sarili ninyo kasi hindi ibig sabihin na graduate na kayo sa pag-aaral at magtatrabaho na kayo is matitigil na yung pag-aaral ninyo. No, no. So, pag nagtrabaho kayo sa IT, tuloy-tuloy yung pag-aaral ninyo hanggat merong mga bagong technology na lumalabas na makakatulong sa trabaho natin at nagiging part siya ng trabaho natin. Wala tayong ibang choice kundi i-adapt sila, tanggapin at aralin. Kasi para sa akin, the moment na tumigil ka mag-aral or hindi mo inadapt, no, yung mga bagong trends ngayon pagdating sa technology, lalong-lalo na sa trabaho natin, is the exact moment din na pwede kang mapag-iwanan. Tandaan niyo na malakas ang kompetensya dito sa Pilipinas pagdating sa mga IT-related jobs. Kasi kung mapapansin niyo, mas madami pa rin yung mga gumagraduate ng IT kaysa sa trabaho na pwedeng maibigay sa atin ng industry, no? So, as much as possible, kailangan dapat sabay ka dun sa trend, di ba? Kung ano yung mga bagong trend ngayon, kailangan i-adapt din natin. Kailangan nating tulungan yung sarili natin na maging aware at kumbaga maging relevant sa industry. Pangwalo, mga chong, is don't forget the basics. So, marami dito guilty, mga chong, at isa na ako doon. Lalong-lalo na nung mga time na nag-aaral pa lang ako. So, hindi ko masyadong siniseryoso yung mga basic kasi ang expectation ko, pag nagtrabaho na ako, puro advanced na yung mga gagawin ko, di ba? Puro advanced na yung mga troubleshooting skills na gagawin ko, puro advanced na yung mga implementation na gagawin ko pagdating sa pagtrabaho ko bilang IT. But, hindi sa lahat ng oras, mga chong, no? Malaking part ng trabaho natin, ang kailangan lang is yung mga fundamentals, di ba? Hindi mo kailangan nung advanced, no? Paminsan-minsan sa trabaho mo para magawa mo siya ng maayos, no? So, minsan, ang kailangan mo lang is yung mga fundamentals, which is maraming nagkakamali dito, mga chong, no? Nag-overthink agad sila sa kung ano yung magiging trabaho nila, which is ang expectation nila is puro advanced, no, yung mga kailangan nilang gawin, which is hindi sa lahat ng oras pa, mga chong. Yung mga basics na yan, yung mga fundamentals na yan na matututunan ninyo, magagamit ninyo yan pag nagtrabaho na kayo bilang isang IT. Kasi example, mga chong, sa math, 'di ba? Paano mo masosolve, no, yung mga mahihirap na equation kung yung mga basic arithmetic lang is hindi mo magawa-gawa, 'di ba? Like yung addition, multiplication, subtraction, division, 'di ba? So paano mo sa-solve yung mga mas mahirap na equation, 'di ba? Kung yung basic na 'yon, basic arithmetic na 'yon is hindi mo magawa. So para sa akin, mga chong, as much as possible, aralin nyo or masterin nyo yung mga basics na pwede ninyong matutunan pagdating sa IT. So pang-siyam na tayo, mga chong, which is yung master one skill that defines you in the future, no? So ang ibig ko sabihin dito, mga chong, is aside from dun sa mga fundamentals na natutunan ninyo sa skills na meron kayo ngayon, is dapat meron kayong maging specialty. Ito yung madalas na ina-advise ko sa mga aspiring IT natin, sa mga estudyante, sa mga naging OJT namin, as well as dun sa mga bagong nakasama ko sa mga team na nag-uumpisa pa lang sa pagtatrabaho bilang isang IT. So, lagi kong sinasabi sa kanila na mamili kayo ng isang skills na kayang-kaya nyong masterin. Bakit? Kasi aside from fundamentals, no, yung mga basics, no, which is expected na dapat
matutunan natin yan bilang isang IT, kailangan meron tayong isang skills na kumbaga tayo yung magiging master doon sa skills na yon, no? So yun kasi yung magde-define sa atin bilang isang IT professional. Like for example, no, pag usaping halimbawa network administration, di ba? So pag sinabi nila yung term na yon, kumbaga ikaw agad yung maiisip nila kasi ikaw yung magaling doon, no? So as much as possible, habang estudyante ka pa lang or kumbaga nagbabala ka pa lang papasok ka pa lang sa pagtatrabaho bilang isang IT, dapat alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto mong maging in the future, 'di ba? Kasi kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang IT ang lawak niyan eh, 'di ba? Ang dami-daming pwedeng maging specialization diyan. So bilang isang IT professional, kailangan meron kang mapili sa mga 'yon, no? Kailangan meron kang specialization na magdi-define sa'yo na pag sinabing ganyan, ikaw agad yung maaalala nila. So, importante yun mga chong. So, dapat meron kayong mapiling specialization na pagdating sa IT. So, sinabi ko kanina na kailangan yung pag-aralan yung basics, no? Which is, totoo naman. At the same time, kailangan meron kayong mapiling maging specialization ninyo. So, majority ng pinag-usapan natin kanina mga chong is more on mga topics na related, no, sa trabaho natin bilang isang IT. Pero itong panghuli natin mga chong is masasabi kong hindi man siya related, pero para sa akin importante siyang matutunan mga chong, which is character matters more than you think. So kaya ko siya sinama tong pang-10 na to mga chong kasi to be honest, ever since na nag-start ako magtrabaho until now, ang dami kong mga siraulo, mga mayayabang na na-encounter. Especially sa mga kapwa ko rin IT, no? So, pasintabi po sa mga kapwa ko IT dyan, no? So, hindi ko naman kayo linalahat, pero may mga ngilan-ngilan lang talaga minsan na mga kupal, di ba? Na akala nila superior sila kasi mas madami silang nalalaman. Pero ito yung tandaan yung mga chong, no? Hindi lahat ng alam ko ay alam mo, pero hindi rin naman lahat ng alam mo ay alam ko. Di ba? So, kasi may kanya-kanya tayong skills. 'Di ba? May kanya-kanya tayong experiences. So magkakaiba tayo ng expertise, kumbaga, posibleng ganun, 'di ba? So kailangan irespeto natin, no? Regardless kung ano man yung position niya sa kumpanya, ano man yung level niya, ano man yung sahod niya, ano man yung katayuan niya sa buhay, dapat yung basic respect is kaya nating ibigay sa kanila kasi hindi mo alam bukas makalawa, 'di ba? Kakailanganin mo yung tulong nila. So, paano ka pa ngayon manghingi ng tulong sa kanila kung una pa lang binabastos mo na sila, di ba? So, yun lang mga chong, sa araw na ito, sana meron kayong panibagong natutunan or at least, di ba, may nakuha kayong idea dito sa mga pinagsasabi ko. At nagpapasalamat din ako dun sa nagtanong kasi kahit pa paano, di ba, parang nakalabit yung utak ko na, o nga no, ano ba yung mga realization ko nung nagtatrabaho na ako compare nung nag-aaral pa lang ako. So, ang dami pala, no? So, hindi lang yan 10 kung tutusin mga chong, pero syempre, hindi ko naman maisasama lahat-lahat. Pero yung 10 na yan na binigay ko sa inyo, is yan yung mga realization, mga expectation versus reality na naranasan ko bilang isang IT, no? Sa loob ng 11 years na pagtatrabaho ko. So, hindi ko sinasabi na lahat yon is ganun din yung mga naranasan ng ibang mga IT professional, no? Pero siguro yung iba doon is ganun din yung mga naging experiences nila. Pero regardless mga chong, ang goal natin dito is maibigay lang naman no yung mga naging experiences ko based dun sa naging tanong ng subscriber natin. So yun lang mga chong. So abangan nyo pa sa mga susunod na linggo or susunod na araw. So mag-upload pa ako dito ng mga iba't ibang klase ng video. At para dun sa mga IT professional din na nagtatrabaho na katulad ko. So kung meron kayong mga experiences na pwede ninyong ma-share dito sa mga future IT natin. So i-comment nyo lang yan sa baba para, 'di ba? Para magkaroon din sila ng idea. So yun lang mga chong. Maraming salamat. Ako nga pala si Maki. And